Hindi Mayo. Kaya pinapractice na ni Sara Duterte ang maging presidente. O yan si Sara sa okasyon ng Araw ng Kagitingan sa Davao. Yan o. Snappy yung pakatayo po. Di ba? O ito siya. Mga kababayan, sabi sa kuha ng Mindanao Times, replaying. Tama po si Laila de Lima. Isa niya itong kaduwagan, pag-iwas sa pagsagot. May duty niya siya na magpaliwanag. Bilang pangalawang Pangulo, may obligasyon si Sara Duterte. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Wala nang takas mga kababayan si Sara Duterte. Kaya nagkukumahog ang mga DDS na iupo mga kababayan si Sara Duterte bilang Pangulo. Ngayon daw na Abril kung hindi Mayo. Kaya pinapractice na ni Sara Duterte ang maging presidente. O yan si Sara sa okasyon ng Araw ng Kagitingan sa Davao. Yan o. Snappy yung pakatayo po. Feeling Pangulo na. Bakit niya, Mr. Maravillas, nakatalikod? Talikod yung kuha ng mga DDS. Snappy yung pakatayo. Di ba? O ito siya. Mga kababayan. Sabi sa kuha ng Mindanao Times, replaying. At na-interview mga kababayan si Sara ng GMA. Good luck sa kanya, sabi ni Sara Duterte sa kumakalat online na estado ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi massive yung pagpapakalat ng fake news na tinagpo sa ospital yung ating Pangulo. Alive in kicking po yung ating Pangulo. Corner na kasi mga kababayan si Sara Duterte. At siya, wala nang takas. Tuloy ang bloodbath. So at least mga kababayan, sa pamamagitan ng pagpakalat ng fake news na satisfy yung paglalaway ng mga DDS na at least sa imagination nila, uupong Pangulo si Sara. O diba? At least sa imagination po. Wala na po kasing takas si Sara Duterte. Denied yung kanyang petition. Walang TRO na nilabas po ang Korte Suprema. Kaya tuloy na tuloy ang bloodbath sa impeachment hearing sa Kongreso po next week. Walang TRO, walang takas. Tuloy ang presentation ng mga ebidensya. At siguradong milipit si Sara Duterte dito. Kahit walang mag-attend sa kanilang kampo, tuloy ang presentation po. Lahat ng mga testigo at mga dokumento, sinugpe na po ng Committee on Justice. Sabi po ni Congressman Terry Ridon, member ng Committee on Justice, see you on April 14 na niya. Malamang hindi po dadalo ulit. So ang ibig sabihin nito, wala nang legal na hadlang. Oras na ng pagsagot ni Sara Duterte. Wala pong special treatment sa Supreme Court. Ang hindi pag-issue ng TRO isang judicial signal po. Malinaw itong indikasyon na hindi kinagat po ng Supreme Court ang argumento ng defense na pigilan po ang proseso. So kinikilala marahil mga kababayan ng judiciary ang kapangyarihan po ng Kongreso sa impeachment na isang proseso mga kababayan na di dapat pinapakialaman hanggat walang great abuse of discretion. So ayon kay Representative Laila de Lima, hindi pwedeng gawing personal na depensa ang Korte Suprema para umiwas po sa accountability. Kasi po malinaw naman, ang ginagawa ng Congress, determination of probable cause. Critical stage po ito, yung hearing sa April 14.
Ito yung magtatakda, mga kababayan, kung sapat na ba yung mga ebidensya or kung may sapat ng ebidensya yung impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. Hindi po ito verdict, mga kababayan. Hindi siya pag-atol. Ito po ay pagsusuri. Kumbaga, may basihan yung kaso. Ang impeachment, mga kababayan, ay isang political process. Hindi po ito a criminal trial. Wrong framing kasi, mga kababayan, sila. Mali po, mga kababayan, yung argumento na nilalabag yung due process na parang korte agad. Walang nilalabag na due process. Ito mismong hearing na ginagawa ng Congress, ito mismo ay due process. Ito yung hiniling nilang due process sa unang petisyon. Pinaboran sila ng Supreme Court at ginagawa ng Congress yung due process, tapos gusto nilang ipatigil. Ang impeachment po ay isang constitutional mechanism. Isang political process, mga kababayan, para panagutin ang isang mataas na opisyal na impeachable. Limitado ang role, mga kababayan, dito ng Justice Committee. Hindi po siya naghahatol ang Justice Committee. Tinitingnan laman po through that hearing, series of hearing na gagawin, kung may sapat na dahilan or may sapat na basihan, yung reklamo. Walang violation, mga kababayan, dito. Tulad ng gustong ipahiwatig, mga kababayan, ng defense. Kasi po hindi man dito po trial. Probable cause pa lang po ang tinutukoy dito. Hindi yung pagdetermine ng guilt or innocence. So nasa tamang stage siya. Kaya wala pong legal basis, sabi ng mga legal experts, para ito itigil. Tulad ng gustong mangyari ng defense. So walang sapat na dahilan para itigil ang hearing o pigilan ng hearing sa ganitong yugto, mga kababayan. At hindi rin po fishing expedition, yung confidential fund issue. Dokumentado po ang basihan dito. May may COA reports at iba pang basihan ng basihan ng investigasyon. May mga dokumento na basihan ng investigasyon. Isa, mga kababayan, sa halimbawa dito, yung alam na natin, yung paggastos in 11 days ng 125 million. Accountability check, mga kababayan. Hindi po ito panguli sa ebidensya o fishing expedition tulad ng sinasabi nila. Ito pa ay paghingi ng datos sa dati ng existing na mga dokumento. Malinaw rin na pinayagan na po ng korte si Ramil Madriaga na umattend sa hearing ng Kamara. At sabi ng mga legal experts, hindi din absolute yung 1-year bar rule. Misleading po yung sinasabi ng defense, sabi po nila. Kasi pinapalabas na blanket immunity yung sinasabing 1-year bar rule. May different grounds, mga kababayan. Ang mga reklamo ay may ibang basihan at bagong ebidensya. No immunity shield. Hindi ito pwedeng gawin, mga kababayan, sabi ng mga legal experts. Hindi siya pwedeng gamitin bilang panangga laban sa accountability. Kaya yung paglapit nila ng defense, pagtakbo uli sa Supreme Court, pag-file ng petition, malinaw po tulad ng ating sinabi, delaying tactics na naman po. Avoidance strategy ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Ayan, sabi ni Laila de Lima, ang pagtakbo sa Korte Suprema ay paraan para maantalaan niya yung proseso. Shift of arena, imbes na sa Kongreso sumagot, inililipat ang laban sa teknikalidad. Sa public perception, sa mata ng publikoan niya, ito ay nagmumukhang pag-iwas, hindi paglilinaw. Correct. Tama po si Laila de Lima. Isa niya itong kaduwagan, pag-iwas sa pagsagot. May duty niya siya na magpaliwanag. Bilang pangalawang Pangulo, may obligasyon si Sara Duterte na ipaliwanag ang paggamit ng pondo. So, may pattern of avoidance. Imbes na sumagot, inuuna ang legal maneuvers. So, habang tumatagal ang pag-iwas, lalong lumalalim ang duda ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya nga po, palubog ng palubog yung trust ratings ni Sara Duterte.
yung distrust niya, 51% na mga kababayan. Mauubos yung tiwala ng tao. Kasi sabi niya bloodbath. O, di ba? Yun pala, gusto niyang ipatigil. Kasi pag natuloy ang hearing presentation ng mga ebidensya, mahuhubaran mga kababayan si Mary Grace Piatos na ang identity ni Mary Grace Piatos at mga chichirya, isang identity man lang, Chucky. Di ba, mga kababayan? So ang impeachment, mga kababayan, as you know, isa po itong obligasyon sa batas, sa ating konstitusyon. Parte siya ng checks and balances sa gobyerno. Wala dapat na opisyal ang above the law. Kahit Vice President, kahit Duterte ka pa. So ang pagpapatuloy ng hearing ay pagpapatunay, mga kababayan, na gumagana ang demokrasya. So dito, sa hindi pag-issue ng TRO, denied yung request for immediate release ng TRO, yung Supreme Court. Wala nang taka si Sara Duterte. Walang TRO, ang ibig sabihin tuloy ang proseso. Nasa tamang yugto ngayon ang Congress, mga kababayan, para tukuyin yung tinatawag na probable cause. May mga dokumento at financial records na sinusuri. Kaya mahina yung mga argumento ng depensa. Hindi tumatayo yung due process na sinasabi nila na ito mismo yung due process na ginagawa para kay Sara. Pati yung kanilang aligasyon ng fishing expedition at argumento ng one-year bar rule. Kaya yung April 14 hearing, legal, mga kababayan. Constitutional at saka hindi na po siya mapipigilan. Sa madaling salita, walang TRO, tuloy ang hearing. May ebidensya, may constitutional basis po. So ang natitirang tanong, haharap ba o patuloy na iiwas si Sara Duterte? Kung malinis talaga po si Sara Duterte, bakit kailangang pigilan niya yung investigasyon? Bakit hindi na lang niya direktang sagutin yung mga tanong? Ang dami naman niyang mga abogado na mag-guide sa kanya ng tamang sagot. 16 na mga abogado. Di ba? Plus yung sa petition niya, hindi man yun magpa-participate siguro, pero pwede naman yun na sumama doon as audience yung siyang pang mga abogado na sila yung nasa likod ng petisyon sa Supreme Court. 25 mga abogado, mas marami pa kaysa sa numero ng mga senador. So kung walang tinatago, mga kababayan, hindi kailangang magtago. Pero po kung bawat galaw ay may kasamang pag-iwas, hindi na po ito simpleng depensa, kundi malinaw na pagtakas po sa pananagutan. Muli, hindi po ito politika. Ito po ay usapin ng pera ng bayan at karapatan ng publiko na malaman ang buong katotohanan. Tama po. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.